Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Grabe po. Grabe yung kaba. No, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. At binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapagbahagi po ng kanyang salita sa umaga na ito. Ngayong araw po ng linggo at ito po ay talagang first time. Amen po. So bago po tayo dumako po sa salita ng Panginoon, meron po tayo munang ipapanalangin po na kapatiran. Sige po, magkaisa po tayo mga kapatid. Pasensya na po. Maaari po ba ulit tayong tumayo? Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa umaga na ito, Lord God. Punong-puno po kami ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, na magpuri sumamba sa iyo sa umaga na ito. Panginoon, ikaw ang Diyos naming manggagamot. Kaya sa oras na ito, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang pamilya ni Pastora Estela, Panginoon, na may mga sakit, karamdaman, Lord God, na nararanasan, Lord, ang kanyang pamangkin at ang kapatid ni Jemima, Lord God. Lord, ngayon, Panginoon, dadalhin po sila sa ospital. Lord, naniniwala kami na ikaw ay Diyos naming manggagamot, Lord. Walang imposible, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lahat kayang-kaya mong gawin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, inuunat po namin ang aming mga kamay sa pamilya nila Pastora Estela, Lord. Dalangin namin na i-connect mo po, mapaghimala mo, mapagpagaling mong mga kamay, Lord, sa buhay ng mga kapatid namin na ito, Lord God. At ang kagalingan, ang kalakasan, ang dadaloy sa buong katawan nila, Panginoon. Panginoon, ang sakit, karamdaman na ito, Panginoon, ay amin pong winawasak sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, Lord. Lord, thank you for healing. Thank you sa kalakasan na binigyan niyo na po sa pamilya ni Pastora Estela, Lord God. Lord, ikaw ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Salamat sapagkat patuloy mo silang palalakasin, Panginoon. Salamat sa miracle na ibinigay mo na po ngayong araw na ito sa buhay ng pamilya nila, Lord God. Maraming salamat. Tinatanggap po namin, Panginoon, yung katagumpayan, yung kagalingan, yung kalakasan sa pamilya nila Pastora Estela, Lord. Maging sa mga kapatid po namin na naririto, Lord. Salamat, pinalakas, pinagaling mo na ang aming mga kapatid na nakakaranas ng kahinaan, ng sakit, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. We receive, Lord. We receive. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Hallelujah. So, ngayon naman po, binabati naman po natin, wini-welcome naman po natin ang mga kapatid po natin na bagong dating, si Brother Pordan Rosco Jules. Amen. Thank you. Palakpakan po natin si Brother Pordan. And binabati, wini-welcome din po natin si Sister Maribic Cuerdo. Sino po si Sister Maribic Cuerdo? Mari po bang tumayo po? Amen. Ayun po, siya po yung nasa likod. Palakpakan po natin ang ating kapatid po na ito. And wini-welcome din po natin ang kapatid po natin si Brother Alfred. So, maaari po tayong tumayo, Brother Alfred. Amen. Purihin ng Panginoon po sa buhay po ng mga kapatid po natin. God bless po. Amen. So, ngayon naman po, hallelujah. Batiin naman po natin ang JCM Calao sapagkat nagdiriwang po sila ngayon ng kanilang anniversary. Amen? So mga kapatid, inaanyayahan ko po na ang bawat isa, okay? Batiin po natin ang Calao ng Happy Anniversary JCM Calao. Okay po? Sige po, sabay-sabay po tayo mga kapatid. Happy Anniversary JCM Calao! Amen! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! So, halatang kabado po talaga. Hindi lang kaba po pati yung tuhod ko po, Pastor Nix, nangangatog po talaga. So, ngayon po, pag-pray naman po natin yung ating mga anak, mga bata po ng JCM. So, yung mga kapatabi po nating bata ay, ipatong po natin yung ating mga kamay
Hallelujah. Sige po, pag-pray po natin ang mga bata po na ito. Hallelujah. Panginoong Jesus na makapangyarihan, maraming salamat po sa umaga na ito. Panginoon, aming pong itinataas sa iyo ang mga bata ng JCM. Sa iyo nagmula ang buhay ng mga bata na naririto sa JCM, Lord. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa mga bata na ito. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na buksan mo ang kanilang mata, ang kanilang puso, isipan, Panginoon, na maunawaan nila yung mga naririnig nila dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon. Dalangin namin na ang salita na ito, Panginoon, ay patuloy nilang maging bit-bit hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, na ang salita mo ay maging gabay sa mga bata na ito. Hipuin mo po ang mga bata na ito, Lord God, na patuloy na makikinig po sila sa kanilang mga guro, Panginoon. At patuloy na pagpalain mo ang mga bata na ito, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga guro, Panginoon, bigyan niyo po sila ng knowledge, wisdom, Panginoon, na maituro nila ng tama, Panginoon, yung salita mo sa mga bata na ito, na magbibigay liwanag, Panginoon. Gamitin mo po rin, Panginoon, ang mga bata na ito sa kanilang mga tahanan, pamilya, sa labas ng kanilang tahanan, Lord, na yung salita na narinig, na pumasok sa puso't isipan nila, Lord, ito ay ilalabas nila, Panginoon. Kaya, Lord, gamitin mo ang mga bata na ito na magbabahagi din ng iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po ay magpasimula na sa salita po ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Muli sa umaga na ito, Lord. Lord, hindi ko kaya, pero makakaya ko dahil sa tulong mo, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng knowledge, wisdom sa umaga na ito, Panginoon, na mai-deliver ng tama, ng maayos, maipaunawa sa bawat isa, Panginoon, ang salita mo na ibibigay sa umaga na ito, Panginoon. Panginoon, ikaw ang makita, ikaw ang marinig ng lahat. At ako, Panginoon, ay itago mo sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang itinataas sa araw na ito, Panginoon. Ikaw lamang, hindi po ako, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Holy Spirit, patuloy na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Dama-dama pa rin namin, Panginoon, ang presensya mo sa umaga na ito. Purihin ka in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, sige po. Ang ating pong pag-uusapan o pagbubulay-bulayin sa umaga na ito ay pinamagatan ko po ng Unchained Through Christ. Diba? Yung mga tanikala na pinuputol. Amen? So, basahin po natin ang aklat ng Acts 16:25-26. Hintay lang na po natin. Sabi po dyan, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang salita na ating pong binasa. Hallelujah. Sabi po dyan, okay, si Pablo at si Silas ay nasa bilangguan. Bakit po kaya sila nasa bilangguan? Siyempre, nakakulong po sila. Diba? So mga kapatid, hindi po lahat ng tao sa bilangguan ay masasamang tao. Tama po? May mga nakukulong na walang kasalanan. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya sila minsan walang laban. Diba? Sa mundo natin na ginagalawan, alam po natin kung ano ang kumikilos dito sa mundo. Kasakiman, puro
kasalanan. 'Di ba? So, nakakaawa naman po, no? Yung mga tao na nakulong ka, pero wala kang kasalanan. Pinipilit nila na pumatay ka, pero hindi ikaw ang pumatay. Ang sakit po nun. Anong gagawin niyo po? Pipilitin mo na lang aminin eh. 'Di ba? And kadalasan, na naririnig din natin, 'di ba? Yung mga nakukulong, narinig niyo na rin po ba na minsan, pag nakulong, minsan sinasaktan? 'Di ba? Kasi parang yun yung kaparusahan nila dito sa lupa. 'Di ba? Pero, tignan po natin yung situation ni Pablo at ni Silas. Iba po yung situation nila kung bakit sila po ay nakulong. 'Di ba? Hindi po sila pumatay, hindi po sila nagnakaw. 'Di ba? So, yung situation po nila, sila po ay nasa persecution, okay? Pag-uusig, okay? So, bakit po ba sila nakulong? Amen? Punta po tayo sa Acts 16, verse 16. Sabi po dyan, isang araw, nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakakapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. So mga kapatid, yung Pook Dalanginan, ito po ay isang simbahan kung saan pumupunta ang mga tao para magpuri, manalangin sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, yung binanggit po dyan na batang babae, yung bata po na yon possessed. Amen? Alipin po siya ng masamang espiritu. Okay? And alipin din siya ng amo niya. Nagtatrabaho ang batang babae para sa kanyang amo. Pero, yung kanyang trabaho na paghuhula ay hindi nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, yung paghuhula, galing po yan sa masamang espiritu. So, kaya nakakapaghula ang babae dahil yung masamang espiritu, siya yung kumikilos sa tao na yon, sa babae na yon, dahil possessed po siya. So, yung trabaho po ng paghuhula, may mga kamag-anak din po yan. Ano-ano po yung mga kamag-anak po niya mga yan? Albularyo. Tama po? Mananawas. Tama po? Ano po ba yung espiritista? Di ba? Ano po ba espiritista? Ito po yung kumakausap ng mga patay. Di ba? Meron po ba kayong nalaman yung parang yung baso? Kausapin mo tapos gaganon-ganon, di ba? So, hindi po yan nakalulugod sa Panginoon. Sino po ba nakaranas na po ng ganon? May tawag po dun eh. Spirit of the glass. Naranasan nyo na po ba yun, mga kapatid? Okay, amen. Wala pong nakaranas. Praise God. Diba? Dahil hindi po yun sa Panginoon. Diba? Hallelujah. So, kaya po mga kapatid, maging aware po tayo sa mga bagay po na yan. Amen? So, sabi po dyan, malaki po ang kinikita daw ng amo. Okay? Siyempre, bakit? Siyempre, ikaw, gusto mo malaman yung kapalaran ng buhay ko. Anong kapalaran ng buhay ko? Yayaman ba ako? Makakaalis ba ako? Makakapag-abroad ba ako? Makakapag-asawa ba ako ng mayaman? Diba? So, huhulaan ka naman. Diba? Sino po dito nakaranas na nagpahula? Oh, praise God! Kahit isa wala. Ako po, naranasan ko pastaraan. Diba? Kasi po, napaniwala po ako ng manghuhula na mahuhulaan niya yung kapalaran ko. Ang natatandaan ko, bakit po ako nagpahula? Inaalam ko kung gwapo ba yung mapapangasawa ko, kung paldo-paldo ba yung bulsa niya. Diba? Pero hindi pala. Hindi ko rin po alam kasi nadaya din ako ng kaaway. Tama po. Nung hindi pa natin
natin kilala ang Panginoong Diyos, lahat tayo nalinlang ng kaaway. Amen? Hallelujah! So, kaya ngayon, mga kapatid, naririto po kami, andyan ang Bible, basahin natin, makinig tayo para malaman natin ang katotohanan. Amen po? Hallelujah! Pasensya na po kayo, itinataas ko lang yung boses ko, pantanggal ka ba po? Kasi kung alam nyo lang po, yung tuhod ko parang bali-bali na po sa pangangatog. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, ito pa po. Okay? Katulad yung sinabi kanina, ang trabaho ng manghuhula, ay ang trabaho ng babae ay manghuhula. Okay? So, paano natin malalaman kung yung negosyo, trabaho mo ay galing sa Panginoong Diyos? Amen? So, ganito po yun mga kapatid. Kapag ang trabaho, negosyo mo ay nagkaroon ka, pero ikaw ay nalalayo, nawawalan ka ng time sa Lord, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nananalangin, at hindi ka na nakakadalo ng gawain ng Diyos, kapatid, hindi galing sa Lord yan. Amen? Ang kaaway, kaya niya rin tayong bigyan ng magandang trabaho, magandang negosyo. Bakit? Para ilayo tayo sa Panginoong Diyos. Yan ang plano ng kaaway. Kaya dapat, mga kapatid, maging matalino po tayo. Huwag lang basta, opportunity, tanggapin ko to. Pera-pera to. Yes, malaking kita to. Hindi po. Tignan natin kung yung binigay ba sa'yo ay para sa Panginoon yan. Kapag full-time ang oras mo, nagagawa mo lahat, okay. Blessing yan para kay Lord, galing sa Lord. Pero kung nawawalan ka na ng time, nawawala na yung relasyon mo sa Lord, nasisira. Kasi yan plano ng kaaway sa atin. Masira, mawasak yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. Kaya maging aware po tayo na dahil sa trabaho mo, hindi natin pwedeng idahilan. Pagod ako Puyat ako. Ang daming paperworks. Hindi natin pwede idahilan yan sa Panginoon, mga kapatid. Diba? Si Lord nga, 24/7. Diba? Oras, minuminuto, nakamasid ang ating Panginoon. Binabantayan tayo ng ating Panginoon. Tayo, ano naman yung kayang gawin natin para sa Panginoon? Yung ginagawang kabutihan ng Panginoon Diyos sa atin, ano naman yung kaya nating ibigay sa Kanya? Hinihingi ba ng Panginoon yung lahat ng oras natin? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, maglaan ka ng oras sa Panginoon. Hindi naman sinabi, 100% ibigay mo sa akin. Hindi po. Diba? Kaya mga kapatid, kung nagkukulang po tayo ng oras sa Panginoon, balik po tayo. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi hinihintay lang tayo ng Panginoong Diyos. Amen po? So, punta po tayo sa next verse. Sabi po dyan sa 17, ito po, sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Amen? Yung babaeng sinasapian ng masamang espiritu, sinasabihan niya pa. Okay? Imagine, isinisigaw pa niya sa mga tao na sila Pablo ay lingkod ng Panginoong Diyos. At sa pamamagitan nila, dahil yung salita ng Diyos na dala-dala nila para may bagahagi sa mga tao para sa kaligtasan. Diba? So, nakita niyo yung point? Kala ng demonyo, malilin lang niya si Pablo. Diba? Na parang inuuto-uto mo pa. Na ito, diba? Minsan na-experience na po ba natin yan sa buhay natin na, ito, kaibigan ko to. Alam mo ba, mabait to. Diba? Siyempre, tayo naman, uto-uto. Diba? Kala natin, okay yung kasama natin, yung pala. Diba? May bitag. Okay? May patibong na hinihintay na lang na tayo ay mahulog.
Diba? Imaginein mo, yung masamang espiritu, may talino din. Diba? May mga strategy siya. Iniisip niya. Diba? Pero, hindi siya nakaisa. So, kaya mga kapatid, dapat hindi rin makaisa sa atin ang mga demonyo. Diba? So, verse 18. Sabi po dyan, marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon di lumabas ang masamang espiritu. Amen? So, siguro, dahil nga paulit-ulit, no, yung ingay, di ba? Kasi ang mga demonyo, dire-diretso yan. Hanggang madikdik nila yung utak mo. Di ba? Hindi ka nila hihintuan. Di ba? Magpapatuloy yan. Okay? Diyan sila banat na banat. Di ba? Diyan sila magaling. Di ba? Hanggang ma-breakdown na yung utak mo, yung ulo mo. Kung ano yung mga isinisiksik ng kaaway sa isip mo. Pero hindi sila nakaisa kay Pablo. Okay? Dahil nakulitan na, yung sinabi po dyan kanina, pwedeng pakibaba, nainis na si Pablo. So siguro hindi yung aburido, hindi. Nakulitan na po yan. Okay? Minsan, ganun po tayo, di ba? Kapag may kasama po tayo na kaibigan, na walang ginawa, kundi dakdak ng dakdak, kung ano pinagsasabi. Di ba? Minsan, di ba, sinasabi natin na, subukan mo kayang manahimik. Di ba? Di ba? Sagot naman po kayo. Hindi niyo po ba naranasan yun? Di ba? So, ito pong mga sinishare ko na, halimbawa, kasi mga true experience, naranasan ko po. Kasi nung mga kaibigan ko po, no, dati po, pag hindi ko po nagugustuhan yung mga sinasabi nila, sinasabi ko sa kanila na, alam ko may tahimik na lugar. Pumunta kayo subukan mo kayong pumunta sa sementeryo. Pwede ba itahimik mo yung bibig mo? Ang ingay mo. Yung parang ganun po. Kasi minsan naiirita tayo kapag ang kasama natin na dakdak ng dakdak. Putak. Sabi nga nila, putak ng putak. Di ba? Parang manok. Di ba? Yung manok, tiktalak, tiktalak. Di ba? Sa umaga. Di ba? So, naging manok po ako ngayon. Di ba? So, ano pong ginawa ni Pablo? Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inutusan niya yung masamang espiritu na nasa loob ng katawan ng batang babae. Okay? So, anong nangyari? Boom! Di ba? May sounds pa yan. Boom! Di ba? Lumayas ang masamang espiritu. So, tandaan po natin mga kapatid. Sabi po sa Mark 16:17. O, yan po yung logo natin mga kapatid. Okay? Sabi po dyan, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Amen? Kaya napalayas yung masamang espiritu sa babae na yon dahil si Pablo ay sumasampalataya. Kaya mga kapatid, kung tayo po mismo ay nananalig, sumasampalataya sa Panginoon, magagawa din natin yan. Ang magpalayas ng mga demonyo. Diba? Naalala ko po, na-experience ko po yan. Yang March 16, 17, 18. Pinagpipray ko po yan, Lord, gusto ko maranasan to. Yung magpalayas ng demonyo. Alam niyo po ba mga kapatid? Meron po akong pinuntahan na bahay para i-share lang sa kanila ang salita ng Diyos. Amen? Dahil nung nag-start na kami, dahil sa sobrang kaligayahan niya, sabi niya, meron ako, marami akong Bible. Ay talaga po. So natuwa ako. Kasi yung bahay nila, maraming Bible. Alam niyo po ba nangyari? Pumunta po siya sa kwarto nila. At kasama ko din po yung tita ko. So, nauna po silang dalawa.
ako po nakaupo sa sala. Then maya-maya, nung tinawag po ako na, Lisa, punta ka dito. Anong ginawa ko po? Pumunta po ako. Pero, pagdating sa pintuan ng kwarto nila, para po akong para akong naalog, na hindi ko mawari kung bakit. Alam niyo po mga kapatid, nangyari sa akin, napaupo po ako sa kanilang kama. Hindi ko alam, basta pumikit na lang ako, kasi para akong naalog eh. Parang may nadaanan ako na parang inalog ako, parang ganun po. So, ang ginawa ko po, nag-decide ako na bumalik uli sa sala. Hindi dahil natakot, hindi po. Ginawa ko sa sala, nanalangin ako. Kasi parang feeling ko may laban na mangyayari. At yun na nga po. Sumigaw yung tita ko sa kwarto. Sabi niya, Lisa, nanlalaki ang ulo ko. Sabi ng tita ko. Anong sabi ko po sa kanya? Tita, labas ka. Lumabas din siya. Di putak ng putak. Bakit ganun? Ganun. Di ba? Then maya-maya po, doon po ako nagulat. Yung isa po na sharean ko lang, alam niyo po yon, kaliwat kanan, hawak niya po yung Bible. Sumisigaw po siya. Alam niyo kung anong sabi po niya? Tulong! Tulong! Sabi po niya, tulong! Tulong! Yung pala, naposes na po siya. So ano po nangyari? Kasi first time ko po yun. Diba? Nananalangin ako na maranasan ko. At ngayon, ito na. Naranasan ko nga po. Ano po nangyari? Pinagsisipa-sipa po ako. Diba? Kasi dinala po siya sa sopa. Ang yabang ko po eh. Diba? Kasi bagong Kristiyano. Diba? So, pinagsisipa-sipa po ako habang nakahiga po siya. Tapos yung paa niya gumaganon-ganon. So, parang yung feeling ko po nung mga oras na yon, parang hindi po si Lisa yung nandoon, yung oras na yon na humarap, na palayasin yung mga demonyo na yon. Tinawagan ko po si Pastor Nex, si Pastor Romy. Si Pastor Romy hindi makakapunta. Si Pastor Nex hindi rin makakapunta. So talagang inallowed ng Panginoon na maranasan ko yung bagay na yon. Amen? So ano po nangyari? Ayun, pinagtatadyakan po ako. Diba? Pero, ganun pa man, lumayas yung demonyo. So akala ko tapos na yung pangyayari. Nung wala na, payapa na siya, binalikan ko uli. Makulit po eh. Diba? Sineran ko uli. Tapos okay naman. Pinatanggap ko po uli. Okay naman. So, tingin ko, yes, lumayas yung demonyo. Diba? Pero, nung papatungan ko po siya ng kamay, eto na po yung senaryo. Humanda po kayo mga kapatid. Parang ano po to parang sa bahay lang So Pastora Lisa, kaiba pala magkwento. Pag sa bahay, siguro kakaiba lalo to. Diba? So, handa na po kayo mga kapatid. Nung pinatungan ko po siya ng kamay, ganito po. Biglang tumaas yung mata niya, ganito. Sabi po niya, sinabi ko sa'yo, tumigil ka na. Wow! Nasyak ako. Pero, in Jesus' name, lumayas ka, in Jesus' name. Gaganon ako. First time ko eh. Diba? So, lahat ng first time, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, pero, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit po? Tinulungan ako ng Panginoon. Binigyan niya ako ng kaalaman kung ano yung gagawin ko, kung paano ko palalayasin yung demonyo na yun. Kahit ako nagulat. Ako ba yun? Lord, nagawa ko. Hindi pa rin po natapos doon. Anong oras na po ba? 10:28. Pastor Nex. Oras ko po to. Diba? Ano pong nangyari? Humiga po yung babae. Sari-sari ng mga salita yung lumabas sa kanya. Merong maliit, may malaki, may ganun na po siya. Tapos may nagganon na po. So, hindi ko alam kung ilang demonyo ba yung pumasok sa katawan ng babae na yun. Diba? So, wala pa rin akong ginawa.
Nakahiga na, in Jesus name, lumayas ka! Ganon ako ng ganon, di ba? So, biglang meron akong naalala na salita ng Panginoon na, alam niyo po, maganda po pala yun, babasa mo ng Bible. Di ba? Kaya yun po, maya-maya, sabi ko sa kanya, ate, sabihin mo, Jesus, Jesus. Di ba napakadaling sabihin yung Jesus, Jesus. Pero sa kanya, hirap na hirap po siyang bigkasin yung pangalan ng ating Panginoon. Anong sinasabi niya? Itat, itat. Di ba? Kasi nga, possess siya ng masamang espiritu. Di ba? So, ganun po. So, kung ako po, mga kapatid, naranasan ko, I pray, maranasan nyo din po yan. Na magpalayas ng mga demonyo. Kaya mga kapatid, handa na ba kayo magpalayas ng mga demonyo? Amen. Dapat amen. Anak tayo ng Diyos. Anong kinatatakutan ninyo? Ako nga natakot nung una, pero nakaya ko sa tulong ng Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Di pa po, no? Meron lang po akong babasahin, kahit wag na po tayong pumunta. Kasi talagang memory verse ko po to. Sabi po dyan sa John 14:12, sabi po niya, pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Amen? So, kung ano yung ginagawa ng Panginoon noon, di ba po nagagawa nila Pablo, tayo din po na mananampalataya. Kung ano yung ginagawa ng Panginoon noon, magagawa din po natin dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kung ang Panginoon nagpapagaling, nagpapalaya sa mga demonyo, magagawa din po natin yan by faith. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Tatawa-tawa po kayo dyan. Kayo po dito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ito po yung bagay talaga na sabi ko, Lord, okay na po yung Bible study, sum-sum lang, soaking. Pero yung ganito na maraming tao. So talagang, alam niyo po yon na kinakabahan ka. Kasi yung alam mo na hindi mo kaya eh. Di ba? Hindi ko kaya. Kasi hindi ko naman to pinangarap na ganito mangyari sa akin. Pero dahil sa pagkatawag ng Panginoon, kailangan nating sumunod. Amen? Panginoon natin yan eh. Tatanggi ka ba? Juicy ka. Diba? So, verse 19. Sabi po dyan, verse 19, kabado na rin po yata yung mahawak ng monitor natin. Hallelujah. Sama-sama tayo mga kapatid. Sabi po dyan, nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa may kapangyarihan. Verse 20. Hanggang verse 24 po, basahin po natin. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, nang gugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos, hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Amen? So ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Amen? Imagine niyo mga kapatid, nakakulong ka na. Pati itong paa mo, may nakatali pa daw na mabigat na kahoy. Okay? Nung noon,
Di ba dito po sa atin ngayon, posas lang? Di ba po? Pero noon, hindi po. Sabi po dyan, dinala sila sa kaloob-looban. So, ang tanong, may bintana po kaya? Di ba? So siguro wala. Kasi kapag may bintana, pwede nilang bakbakin yun. Di ba? Imagine niyo po yung isang bahay na walang bintana. Di ba? Napakainit. Ang hirap ng pinagdaanan nila Pablo nung mga oras na yon. Grabe po. Yung nakulong si Pablo, di ba? Naranasan nilang saktan, pahirapan, di ba? Inusig ka, di ba? Grabe. So tayo, konti lang, mainit lang, nagre-reklamo na tayo eh. Ito po kaya hinagupit ang kanilang katawan. 'Di ba? Binugbog po sila. 'Di ba? Tayo po kaya pag binugbog, sige, laban 'Di ba? So, sa kabila po na naranasan nila Pablo, hindi po sila huminto sa pagpupuri, sa pananalangin sa Panginoon. Tayo po mga kapatid, kapag nasa situation po tayo, nasa point na po tayo, na naghihirap tayo, natanggal yung trabaho mo, nalugi ang negosyo mo, makukuha mo pa rin ba na magpuri, manalangin sa Panginoon? O baka sisisihin mo na ang Diyos at sasabihin mo na, kasalanan mo to nananampalataya naman ako sa'yo, bakit ganito ginawa mo? Masasabi po kaya natin yon? Mga kapatid, o magpapatuloy pa rin po tayo, katulad ni Pablo. Okay? Nanalangin, nagpuri sila sa ating Panginoon. Hindi sila nagdalawang isip kahit na nandun silang pinahihirapan sila. Nagpatuloy pa rin sila. Bakit? Kasi naniniwala sila, naggagalaw, kikilos ang Panginoon kahit nasa point na sila na naghihirap, na nakakulong sa kulungan. Punta po tayo sa Acts 16:25. Ito po, si Pablo, Silas, anong nangyayari? Nananalangin. Okay? Ito po, nang maghahating gabi na, hating gabi daw po mga kapatid, siguro, kung hindi po ako nagkakamali, mga 12:00, madaling araw po yan. Diba? Bakit madaling araw? Alam niyo, ang sarap pa ng tulog nun. Madaling araw. Diba? Kung ikaw ay nagtatrabaho, pagod ang katawan mo, di pag natulog ka, mahimbing. Diba? So, si Pablo, alam mo yun, puro latay sila. Hindi natin makita kung ano yung mukha nila. Diba? Pero sa tingin ko, bugbog sarado po sila Diba? Paano po kaya sila umawit sa Panginoon? May ngiwi ba yung ano nila? May black eye ba sila? Diba? Pero kahit siguro masakit na yung katawan nila, or baka namamaga pa yung mukha nila, pinipilit pa rin nila na purihin ang ating Panginoong Diyos. Diba? Tayo, pagod lang tayo. Lord, sorry. Nakatulog po ako Diba? So, imaginein po natin, yung paghihirap na ginawa ni Pablo sa kulungan. Diba? Kumpara natin sa ating nararanasan ngayon. Problema lang natin, pinansyal. Diba? Pero tignan yung ginawa nila Pablo. Nanalangin, umawit sa Panginoon. Anong nangyari? Verse 26 po. Dahil sa pananalangin, dahil sa pagpupuri nila Pablo, sabi sa 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas. Diba? Nayanig pati ang mga pundasyon. Diba? Pundasyon ng bilangguan. Si Kuya Christian, tawa ng tawa sa likod. So, biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Imagine, yung mga kasama nila Pablo, Silas sa bilangguan, yung mga nakakulong, dahil sa pananalangin nila Pablo at pagpupuri nila sa Panginoon, narinig yun ng mga
nakabilanggo. Hindi natin alam kung ilan. Pero syempre bilangguan, maraming tao po yun. Okay? So, dahil sa pananalangin, ito na po. Anong naging resulta? Lumindol ng malakas, nayanig pati ang mga pundasyon sa bilangguan, nabuksan ang mga pinto, nakalag ang mga tanikala ng lahat ng mga bilanggo. Amen? So, kaya mga kapatid, no, naniniwala po ako na sa pananalangin natin, gumagalaw ang Panginoon. Amen? Meron siyang ginagawa. Ikaw, kapatid, anong sitwasyon na hirap ka ngayon? Ang kailangan mong gawin, yung katulad ng ginawa ni Pablo, continue to pray and worship to the Lord. Amen? Yan ang sikreto na ginawa po nila. Pero, kung tatamad-tamad ka manalangin, anong mangyayari? 'Di ba? Minsan sinasabi po natin, Lord, gusto ko maging worship leader. Wow, worship leader. Pero ang tamad magbukas ng Bible. 'Di ba? Gusto ko maging leader, ako'y mangunguna sa prayer. Wow, gusto niya maging leader sa pananalangin, pero hindi ka rin nagbabasa ng Bible. Mga kapatid, kailangan, kung gusto pala natin, okay, manguna sa pagpupuri, sa maging leader dyan, no, sa pananalangin, no, kailangan iposisyon natin ang ating mga sarili kung saan nagpo-flow ang anointing ng Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. So, mga kapatid, sabi po dyan, lindol. Okay? So, ang lindol po, no, dahil sa pananalangin, pagpupuri ni Pablo, lumindol. Okay? So, ang pinapakita dito na makapangyarihan ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Lilindol, sisirain ng lindol ang mga kuta ng demonyo. Amen? Sisirain ng presensya ng Panginoon kung ano man yung mga pagsubok na meron ka ngayon. Ang kailangan mo lang ay manalangin, magpuri sa Panginoon. Sabi po kanina, nayanig. Sa pagyanig, mayroong pagkasira, pagkawasak. So, ano po yung mawawasak? Yung bilangguan? Hindi po. Yung plano ng kaaway sa buhay nating lahat, mga kapatid. Amen? Sisirain niya. Anuman yung mga tanikala, anuman yung mga paghihirap natin, sisirain niya yan. Amen? Sabi po doon, nabuksan ang mga pinto. Okay? So, ito pong pinto na ito, mga kapatid. Sige nga po, anong pinto dito sa sarili po natin, sa katawan natin? Puso. Amen. So, yan yung pintuan. Ibig sabihin, tinutukoy po nito na tayo ay lalaya. Amen? Hallelujah. So, sabi po dyan, nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So, ibig sabihin, putol na ang mga tanikala na pinangahawakan ng kaaway sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Putol na. Ano man yung pinangahawakan mo ngayon na nahihirapan ka, nasasaktan ka, pinutol na ng Panginoon yan. Amen? Hallelujah! Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya po, mga kapatid, kahit na anong imposibleng problema ang ating nararanasan or kinakaharap, makakasigurado po tayo kung tayo ay magdarasal at sasamba, lahat ay mayayanig. Amen? Lahat ng tali sa paligid at ang solusyon o kasagutan, amen, darating na. Amen? Kung tayo po ay magpapatuloy. Amen? Hallelujah. Tanggapin po natin yan, mga kapatid. Amen? Yung kasagutan sa panalangin mo, ibinigay na ng Panginoong Diyos. Ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo na lang. Hindi pwedeng nakaupo ka dyan. Kailangan kumilos ka, humakbang ka para sa Panginoon. Dahil tinitignan ng Panginoon
susunod. Pero kung hindi tayo susunod, paano tayo tutulungan ng Panginoong Diyos? Amen? Mahalaga yung pagsunod natin sa Panginoon. Huwag na tayong tatamad-tamad. Huwag na tayong tatambay-tambay. Diba? Sasabihin natin, may problema ako. Yes, may problema ka. Pero huwag mong tambayan ang problema mo. Andyan ang Panginoong Diyos para lagpasan mo lahat ng problema na pinagdaraanan mo. Amen? May sakit ka? Hingin mo ang kagalingan. Nay, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, sabi po kanina, nabuksan yung pinto. So, it means, makakagawa na ang Diyos sa buhay natin. Amen? Dahil nalindol, nayanig na ang kampo ng kaaway, ang plano nila sa mga buhay natin, gumuho na. Amen? Yung mga tanikala na tali nila sa atin, wasak na, putol na. Amen? Kaya ibig sabihin, wala na tayong connection kay Satanas. Bakit? Dahil sinira na ng Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, patuloy po tayong manalangin. Amen? Marami pong paghihirap, maraming distraction. Okay? Maraming pandaraya. Andyan yung lilinlangin tayo, tutuksuhin tayo ng kaaway. Pero, huwag po tayong masiraan ng loob. Okay? Dahil sa tulad nga po ng sabi ko, naputol na po yung tanikala. Kaya wala na po tayong dapat pang ikatakot. Amen? Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen po? So, hallelujah. So, kailangan natin, mga kapatid, magmahalan po tayo. Magkaisa po tayo. Itigil na po natin yung mga bagay na nagpapahirap sa mga sarili po natin. Kailangan magkakasama tayo. Magkakapatid, anak ng Diyos. Magkakasama po tayo. Amen? Magkakasama tayo sa laban na ating pong nararanasan. Amen po? Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Sige po, inaanyayahan ko po na ang lahat po ay tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa salita mo, Panginoon, sa araw na ito, na nagbigay ng kalakasan sa bawat isa. Narinig po namin ang kahalagahan ng pananalangin at pag-awit sa iyo, na sa tuwing kami ay mananalangin, ikaw ay may ginagawa sa mga buhay po namin. Katulad po ni Pablo at ni Sila, sa kabila ng hirap na nararanasan nila, sila ay patuloy pa rin na sumasamba sa iyo at nananalangin. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, tunay nga po na palayain mo kami sa lahat ng bagay na hindi mo kalooban, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng kakulangan, sa lahat ng sakit, sa lahat ng bagay na nagpapahirap sa mga sarili po namin, sa lahat po ng kasamaan, sa lahat ng kaisipang hindi galing sa iyo, Panginoon. Sinusuko po namin ang lahat-lahat ng ito, Panginoon. Palayain mo rin kami, Panginoon, sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng kaisipang hindi galing sa iyo, sa mga bagay na napupuna, nakikita at naririnig po namin na hindi galing sa iyo. Sa lahat po ng paghahatol at pag-uusig ng ibang tao laban sa amin, Panginoon. Sa lahat po ng sama ng loob, lungkot, galit, Panginoon. Patuloy na palayain mo po kami, Panginoon. Sa lahat po ng mga katanungan, mga bagay na bumabagabag sa amin, sa mga pagtatalo-talo, sa lahat ng mga kaguluhan, sa mga pagbabahagi, lahat ng ito, Panginoong Diyos, sinasawata po namin sa pangalan mo, Jesus.
Hallelujah. Panginoong Diyos, pinuputol na po namin ang lahat ng bagay, lahat ng koneksyon namin sa bagay, tao, lugar na hindi ayon sa kalooban mo. Lahat ng ito, Panginoon, winawasak po namin. Anumang mga koneksyon namin sa gawa ng kaaway, sinisira na po namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah, Panginoong Diyos. Patuloy pong palakasin mo ang bawat isa sa amin. Patatagin ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nasa iyo ang katagumpayan at ang katagumpayan na yon ay ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Patuloy na ikaw ang kumilos sa mga buhay namin. Panginoon, kung meron pa po dito na mga nag-aalinlangan sa iyo, Panginoon, magpakilala ka ng gusto sa mga anak mo na ito. Lahat ng mga problema, suliranin, kabigatan, ibinibigay po namin to sa iyo, Panginoon. Ikaw na pong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Punong-puno po kami ng kagalakan, ng joy, Panginoon. Dahil nakakasiguro kami, Panginoon, na may katagumpayan, may kaligtasan, nang dahil sa iyo po yun. Kung wala ka, Panginoon, wala din kaming lahat. Kaya, Panginoong Jesus, maraming salamat po. We love you, Jesus. We love you. Thank you, Lord. Lahat po ng papuri, pasasalamat, pagdadakila, sa iyo lamang po, Panginoon. Sa iyo lamang. Sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.